Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag o paliwanag ni Congressman Joma Gomez. Bakit hindi siya pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte? Kaysa geographical areas, ang may pinakamaraming pumirma na kongresista as far as percentage is concerned, Visayas. Daming pumirma. Mangilan-ilan lang ang taga Visayas na kongresista na hindi pumirma. Okay. So, ang una kong matandaanan si Congressman Antonio Ligarda sa Antique. Tapos ito si Congressman Joma Gomez sa Ormoc. Meron pa, mangilan-ilan, hindi ko na lang matandaanan. So, bakit hindi siya pumirma? Okay? So ito, may post si Jigger Eve TV. Pinost niya yung statement ni Congressman Joma. Ito yung Representative Richard Gomez. Inihayag ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya pumirma ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. So ito yung dahilan ni Congressman Joma. Napakasimple lang. Sabi niya, ituloy lang natin ang trabaho. Gaano man kaliit ang pondo natin, makakapagbigay pa rin tayo ng dekalidad na serbisyo sa mga tao sa maraming paraan. Wow! Alagang dito mo makikita yung anong klaseng puso itong ganitong klaseng kongresista. Hindi siya nakasalalay lang sa pera sa budget. Kasi understandable na yung hindi pumirma either zero ang budget or kung meron man kakaunti. Okay. Mayroong kongresista sa Mindanao na binabatikos ngayon sa Cagayan de Oro, si Congressman Lord Ansuan. Paliwanag niya kasi pinuputakti na siya ng tanong o reklamo ng kanyang constituents. Nagpaliwanag siya sa isang radio interview na mahirap na desisyon yung ginawa niya. Kasi kung hindi siya pipirma, ma-consider na siyang oposisyon at yun na nga, mahihirapan na siya na maka-request ng budget. So ang consideration itong kongresista is yung budget. So ngayon, may budget siya. Kaya lang, depende ngayon sa eleksyon kung ano ang magiging hatol ng mga botante ng 1st District of Cagayan de Oro City dito sa congressman ito. Marami pang iba na mga kongresista na yun ang rason nila para makakuha sila ng budget para sa kanilang distrito. So, in a way, sabi nila, para sa taong bayan ang pagpirma namin. Kasi, pagpirma namin, it means additional budget para sa aming distrito. So, we did it for the good of yung nakakarami. Okay lang yun. Kanya-kanyang perspective, kanya-kanyang dahilan. Kaya lang, iba si Congressman Joma. So, tanggap niya na kakaunti ang budget na matatanggap niya. But, sabi niya, magtrabaho lang tayo. We can give quality service to our constituents sa ibang pamamaraan. Iyon po ang tama. Ano bang main job ng congressman, di ba? To legislate laws. Dapat yun ang pagtuunan nila, yung magpasa ng batas na makakatulong sa sangkatawan, hindi lang sa distrito nila, kundi sa buong kapuluan. Yun ang trabaho ng kongresista. Secondary na lang yan, yung pagbibigay ng proyekto. So, saludo tayo talaga dito kay Joma. May prinsipyo. Sino pa? Mga sa BARM, Autonomous Region for Muslim Mindanao, si Congressman
Mujib Hataman, hindi rin siya pumirma. Sigurado, yan, yung budget para sa distrito ng Basilan, mababawasan din. Kaya lang yun, prinsipyo lang yun. Sino pa yung matandaan ko mga hindi pumirma sa Bukidnon? Congressman Jose Maria Zubiri Jr. Lahat ng kongresista sa buong Bukidnon, 4 districts sa Bukidnon, yung 3 pumirma. Siya hindi. Sino pa ba ang meron pa mga mangilan-ilan na hindi pumirma na yun, bahalang may budget o wala, basta importante. Sila ngayon ang mga sikat, itong hindi pumirma. Ang mga pumirma kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang depensa. Bago lang nangyari sa Dinagat Island, Congressman Ecleo, I don't know anong nangyari, bigla na lang niyang itinapon ang microphone, umalis sa public gathering. I think related ata yun sa election. Tapos ang mga audience, sign pa more, sige, perma pa kayo. So, grabe na ngayon ang init ng karamihan, init ng taong bayan sa mga pumirma. Nakakatuwa rin doon sa Singapore, nagbisita doon si Senator Jinggoy. Although hindi siya pumirma, paan sila maging dyan? Nako. Sinalubong siya ng libo-libong DTS. Sigaw Duterte pa rin, and I'm sure na ang good Senator Jinggoy, naramdaman niya yung pagmamahal ng taong bayan sa mga Dutertes. Kasi sumisigaw pa rin sila ng Duterte doon sa Singapore. Okay, so ayan, saludo tayo, pasalamat tayo sa mga kongresista na hindi pumirma. Yan na, isa na yan si Congressman Joma Gomez na noon pa, nung Quadcom pa, dinidepensahan niya na ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Nagpapatuto siya na malaki ang naitulong ng war on drugs ni PRRD sa Ormoc City. Okay mga kaibigan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating mga vlogs. Namo-monetize tayo dahil sa inyo, at ang ating sweldo tinutulong natin sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng pako at yero para makapagpatayo itong tribo ng sarili nilang bahay or ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Namimigay din tayo ng livelihood, sayote at saging lakatan. Okay? So yung sayote, na sila? Namumunga na yung lakatan, yun pa, tumutubo pa. Okay. So, panoorin niyo itong video nito, yung pagbenta nila ng sayote na nakakatulong na sa kanilang pagkain, pangangailangan. Ang sayote na ibibinta namin lahat, kami po ang nag-harvest ng sayote. At ito po si Arkita nang nag-harvest kag sayote. Oh, Grabe nga. Dihara ka sakto. Nalipay ka nang. Nalipay ka lang para ko nalipay gyapon ko. Ay, lagi ba? Oo na ni siya. Naibinta na mga sayote. Ito po. Dagan-dagan gyud ang harvest. Mabigat ito. Sige. Sige. Oh, kana. Nakarga. Ito po ang na-harvest namin. Itong sako. Kami lahat. Manoy, timo, Manoy. Sige. Ito na ang pera na binayad ng sayote ng Wala gamay rang
kuan, marbis na mo, basta kay makarbis mi, makapalit na mig bugas. Oh. Na ayaw mong makabalon sa mga bata. Oo. Pila man na tanan na ang bali sa sayote? Auto 1. 2,100. Oh, so maayo na na. Nagpasalamat na ka ng kabaligyan na kag sayote. Salamat na gyud kay makapalit na mi. Ah, Upat mi ani tagbahin. upat ka magbahin. Oh, magbahin. Oh, luoy na mi kayo. Ah, sige, Salamat salamat. na po sa Ginoo, Ma'am Teresa Tanyag.